Alright mga master, welcome back again sa ating channel, Master Jelon. So matagal na tayo hindi nakakapag motovlog, no. So ayun, ang ating topic ngayon mga master for today's video ay update regarding sa Anti-Crime Prevention Act na pinanukala ni Gordon, no. Or sa madaling salita, ito yung doble plaka law. So pag-usapan natin mga master ang update kasi itong House Bill na ito ay pinirmahan na ni Bobong Marcos nitong May 9, 2025. So ibig sabihin yung bill ng doble plaka law or Anti-Crime Prevention Act na to ay naging batas na or naging Republic Act. At ito ay may numerong 11235 na sa madaling salita ay ang doble plaka law. Wait lang, pa-overtaken muna natin itong mga sasakyan nandito sa likod natin. Yan. So ano nga ba nakapaloob dito sa Republic Act 11235 or Anti-Crime Prevention Act? Ito yung doble plaka law at yung change of ownership na patungkol sa mga second hand na sasakyan, no? So unahin natin yung change of ownership. Pinirmahan na nga ni Bobong Marcos ang batas na to at ibig sabihin ay obligasyon na tayo na gawin kung anong napapaloob sa batas na to. Change of ownership, kailangan nating mailipat na sa pangalan yung mga nabili nating sasakyan or yung mga binenta nating sasakyan. At meron tayong 20 days upon receipt ng bentahan or kapag napanotaryohan nyo na yung date ng notaryo, ay dun mag-uumpisa yung 20 days na kailangan may palipat na. And then 5 days na kailangan mong ma-notify within 5 days si LTO na nabenta mo na yung sasakyan or nabili mo na yung sasakyan kung ikaw yung buyer. So 5 days. At pag hindi mo ito nagawa mga master, ay magmumulta ka ng 5,000 piso na dati ay umaabot ng 20,000 to 50,000. Tapos may plus kulong pa yon dati doon sa unang panukala ni Gordon. So ayun, madaling salita ay obligasyon na tayong mag-report sa LTO at ipalipat sa mga nakabili ng second hand na sasakyan yung pangalan. So ikalawa, ang susunod ay yung doble plaka law, no, na kapag nasira ang inyong plaka or unreadable na siya, kumupas halimbawa, or nagagasgas kasi yung yung pintura niya or hindi na mabasa, ay kailangan mong palitan ito or i-notify si LTO na kailangan mong magre-request ka kasi ng panibagong plaka, no? Siguro ganyan yung logic nito na kailangan mong magpa-duplicate ng plaka kasi nga unreadable na siya or nasira or halimbawa nalaglag or nawala, ay kailangan mong i-notify si LTO at hindi ka pwedeng gumamit ng DIY or modified na plaka. So kailangan mong humingi ng permiso kay LTO. Kumbaga lalagay ka ng panibagong plaka or temporary plate na sinasabi, eh kailangan mong humingi ng certification kay LTO muna dahil nga sira or nawala or unreadable na siya. At kapag hindi mo ito nagawa, ay may multa kang 5,000 piso na dati ay 20,000 to 50,000 pesos plus may kulong din yung dating panukala na yon. Siyempre yung doble plaka law na sinasabi ay hindi na matutuloy na
dapat meron kang plaka dati sa unahan. Yun yung panukala na kakabitan mo ng plaka nga sa unahan yung iyong motor, ay tinanggal na yon at isa na lang sa likod. Pero yun sa mga bagong excuse me po, sa mga bagong labas na plaka ay mas malaki na to at mas malapad yung ano ito, standard. Then yung font ay mas pinalaki din at readable na siya. So ayun, kasunod, yung may pagkakakulong na 6 na buwan hanggang 2 taon kapag tinamper mo ang plaka, or ang nakalagay kasi dito ay misuse or tampered plate, ay pwede ka makulong ng 6 na buwan hanggang 2 taon plus 10,000 na penalty, na dati ay ayun nga 50,000 to 100,000 plus kulong. Ano ba yung sinasabing misuse or tampering ng plaka? So ito yung kapag halimbawa gumamit ka ng plaka na hindi naman designated talaga sa iyong sasakyan, or halimbawa tinakpan mo yung plaka mo ng tulad ng mga nauuso noon sa Maynila no, na tinatakpan ng face mask, or nilalagyan nila ng tape para magbago or maiba yung pagkakabasa kapag nasa malayo, or para hindi na talaga mabasa sa camera dahil nga no contact apprehension policy ang Maynila dati, which is para narinig ko ibabalik na uli ito kasi nga sa dami ng mga pasaway na driver, regardless yan sa ano, kasi sa mga four wheels dumadami na rin yung mga issue ng mga kamote. Ayun, tampering or misuse ay mayroong kaukulang parusa na 10,000 plus 6 months to 2 years imprisonment. Na yung ano tawag dito, yung pag gumamit ka ng plaka na hindi naman designated sa inyong sasakyan, ay iyon yung violation mo. So ikaw mga master, kung kayo ang tatanungin, anong masasabi nyo sa update na to ng batas na to? Comment your thoughts mga master. Let's go.